Langin sa gabi. Ama sa langit, natapos ko ang gawain ngayong araw. Ngayong gabi, lumalapit po ako sa iyo at nananalangin mula sa iyo. Salamat sa pamumuno mo sa araw ko. Sa likod ng lahat ng pinagdaanan ko ngayon, ay ang iyong mabuting hangarin. Naway palakasin mo ang aking pananampalataya sa iyo. Masaya man o mahirap, naway turuan mo akong tingnan ang lahat ng ito bilang pataba para sa paglago ng aking pananampalataya. Kagalakan ang iyong awa para sa akin, at pasakit ang iyong pagsubok para sa akin. Naway lubos po akong manalig sa iyong dakilang pagmamahal sa aking buhay. Salamat sa Diyos. Amen. Araw-araw na mga salita ng Diyos. Ang isa pang pagpapamalas ng takot ni Job sa Diyos at pag-iwas sa kasamaan ay ang kanyang pagpupuri sa pangalan ng Diyos sa lahat ng bagay. Pinagdusahan ni Job ang pamiminsala ni Satanas, ngunit hindi pa rin niya itinakwil ang pangalan ng Diyos na si Jehovah. Ang kanyang asawa ang unang nagpakita at umatake kay Job sa pamamagitan ng pagganap sa katauhan ni Satanas sa paraang makikita ng tao. Inilalarawan ito sa orihinal na teksto ng ganito: Nang magkagayoy, sinabi ng kanyang asawa sa kanya, "Pinananatili mo pa rin ba ang iyong integridad? Sumpain mo ang Diyos at mamatay ka." Ito ang mga salitang sinabi ni Satanas na nagbabalat kayong tao. Ang mga ito ay isang pag-atake at isang bintang, pati na rin pang-aakit, tukso at paninirang puri. Matapos mabigo sa pag-atake sa laman ni Job, tuluyang inatake ni Satanas ang integridad ni Job na gustong gamitin ito upang isuko ni Job ang kanyang integridad, talikuran ang Diyos, at hindi na magpatuloy sa pamumuhay. Tulad nito, gusto ring gamitin ni Satanas ang mga salitang ito upang tuksuhin si Job. Kung itinakwil ni Job ang pangalan ni Jehovah, hindi niya kailangang pagtiisan ang ganoong paghihirap. Maaari niyang mapalaya ang kanyang sarili mula sa paghihirap ng laman. Nahaharap sa payo ng kanyang asawa, pinagsabihan siya ni Job sa pagsasabing, "Ikaw ay nagsasalita na gaya ng pagsasalita ng isa sa mga hangal na babae. Ano, tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama?" Matagal nang alam ni Job ang mga salitang ito, ngunit pinatunayan ng pagkakataong ito ang katotohanan na alam nga ni Job ang mga ito. Noong pinayuhan siya ng kanyang asawa na sumpain ang Diyos at mamatay na, ang ibig nitong sabihin ay, ganito ka tratuhin ng Diyos mo. Araw-araw na mga salita ng Diyos. Ang isa pang pagpapamalas ng takot ni Job sa Diyos at pag-iwas sa kasamaan ay ang kanyang pagpupuri sa pangalan ng Diyos sa lahat ng bagay. Pinagdusahan ni Job ang pamiminsala ni Satanas, ngunit hindi pa rin niya itinakwil ang pangalan ng Diyos na si Jehovah. Ang kanyang asawa ang unang nagpakita at umatake kay Job
sa pamamagitan ng pagganap sa katauhan ni Satanas sa paraang makikita ng tao. Inilalarawan ito sa orihinal na teksto ng ganito: Nang magkagayoy, sinabi ng kanyang asawa sa kanya, "Pinananatili mo pa rin ba ang iyong integridad? Sumpain mo ang Diyos at mamatay ka." Ito ang mga salitang sinabi ni Satanas na nagbabalat kayong tao. Ang mga ito ay isang pag-atake at isang bintang, pati na rin pang-aakit, tukso at paninirang puri. Matapos mabigo sa pag-atake sa laman ni Job, tuluyang inatake ni Satanas ang integridad ni Job na gustong gamitin ito upang isuko ni Job ang kanyang integridad, talikuran ang Diyos, at hindi na magpatuloy sa pamumuhay. Tulad nito, gusto ring gamitin ni Satanas ang mga salitang ito upang tuksuhin si Job. Kung itinakwil ni Job ang pangalan ni Jehovah, hindi niya kailangang pagtiisan ang ganoong paghihirap. Maaari niyang mapalaya ang kanyang sarili mula sa paghihirap ng laman. Nahaharap sa payo ng kanyang asawa, pinagsabihan siya ni Job sa pagsasabing, "Ikaw ay nagsasalita na gaya ng pagsasalita ng isa sa mga hangal na babae. Ano, tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama?" Matagal nang alam ni Job ang mga salitang ito, ngunit pinatunayan ng pagkakataong ito ang katotohanan na alam nga ni Job ang mga ito. Noong pinayuhan siya ng kanyang asawa na sumpain ang Diyos at mamatay na, ang ibig nitong sabihin ay, ganito ka tratuhin ng Diyos mo, bakit hindi mo siya isumpa? Paano mo pa nagagawang mabuhay? Hindi patas sa iyo ang iyong Diyos, ngunit sinasabi mo pa rin na purihin ang pangalan ni Jehovah. Paano niya nagagawang magdulot ng sakuna sa iyo samantalang pinupuri mo ang kanyang pangalan? Magmadali ka at talikuran mo ang pangalan ng Diyos at huwag ka nang sumunod sa Kanya. Sa ganitong paraan, matatapos ang mga problema mo. Sa mga sandaling ito, nakita ang pagpapatotoo na ninais na makita ng Diyos kay Job. Walang karaniwang tao na makapagpapatotoo ng ganito at hindi rin natin ito nababasa sa anumang mga kwento sa Biblia. Ngunit nakita na ng Diyos ang mga ito bago pa man sinabi ni Job ang mga naturang mga salita. Gusto lamang gamitin ng Diyos ang pagkakataong ito upang pahintulutan si Job na patunayan sa lahat na ang Diyos ay tama. Nahaharap sa payo ng kanyang asawa, hindi lamang hindi isinuko ni Job ang kanyang integridad o kaya ay tumalikod sa Diyos, kundi sinabi rin niya sa kanyang asawa, tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? May bigat ba ang mga salitang ito? Dito, mayroon lamang isang katotohanan na kayang magpatunay sa bigat ng mga salitang ito. Ang bigat ng mga salitang ito ay napinagtibay ng Diyos ang mga ito sa kanyang puso. Ang mga ito ang ninais ng Diyos, ang mga ito ang ninais na marinig ng Diyos, at ang mga ito ang kalalabasang hinangad na makita ng Diyos. Ang mga salitang ito rin ang pinakamahalagang bahagi ng patotoo ni Job. Dito napatunayan ang pagiging perpekto, pagkamatuwid,
pagkakaroon ng takot sa Diyos at pag-iwas ni Job sa kasamaan. Ang kahalagahan ni Job ay nakasalalay sa kung paano nang tuksohin siya at kahit noong puno ang kanyang buong katawan ng mga namamagang pigsa, noong pinagtiisan niya ang sukdulang paghihirap at noong pinayuhan siya ng kanyang asawa at kamag-anak, nasabi pa rin niya ang ganoong mga salita. Sa madaling salita, sa kanyang puso, naniniwala siya na kahit ano pang tukso o gaano man kabigat ang pagtitiis o paghihirap, kahit pa dumating ang kamatayan sa kanya, hindi siya tatalikod sa Diyos o tatanggi sa daan ng pagkakaroon ng takot sa Diyos at pag-iwas sa kasamaan. Sa makatwid, nakikita mo na hawak ng Diyos ang pinakamahalagang lugar sa kanyang puso at na ang Diyos lamang ang nasa kanyang puso. Dahil dito kaya mababasa natin ang mga paglalarawan sa kanya sa kasulatan bilang, sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job sa pamamagitan ng kanyang mga labi. Siya ay hindi lamang di nagkasala sa kanyang mga labi, kundi maging sa kanyang puso. Hindi siya nagreklamo tungkol sa Diyos. Hindi siya nagsabi ng masasakit na salita tungkol sa Diyos at hindi rin siya nagkasala laban sa Diyos. Hindi lamang basta pinagpala ng kanyang bibig ang pangalan ng Diyos, ngunit sa kanyang puso ay pinuri rin niya ang pangalan ng Diyos. Ang kanyang bibig at puso ay iisa. Ito ang tunay na Job na nakita ng Diyos at ito ang tunay na dahilan kung bakit pinahalagahan ng Diyos si Job. Araw-araw na mga salita ng Diyos.